Tapos kahit pareho pa kaming naka-pajama nun, kinikis-kiss niya ang ari niya sa ari ko. May ebidensya tayo ng panggagahasa sa menor de edad, ng pisikal na pang-aabuso sa mga mismong tagapagsunod nila. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa akin si Kibuloy tapos kahit pareho pa kaming naka-pajama nun, kinikis-kiss niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng husto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito, halaw po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kibuloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, umiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Kibuloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono ng isa ko pang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakaawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Pagdating niya, napaiyak ako ulit. Nang hingi ako ng pamasahe kasi sabi ko, gusto ko nang umuwi at sabihin sa kanya ang mga totoong nangyayari. Pagkaalis ko sa KJC, pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko.
Pinahirapan nila ang nanay ko. Pero dahil minor ang kapatid ko, sa kalaunan ay na-release din siya. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC compound. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-recover. Hindi nila nilalabas ang aking transcript of record sa JMC. Ang paaral ng pag-aari ni Kim. Dahil may utang daw kaming tuition, kami ng kapatid ko. Samantalang, una pa lang, sinabi nila na kami ay scholar. Nakipag-ugnayan na rin ako sa mga dating pastoral na hindi na rin kontaktado sa KJC. Ibinahagi din nila sa akin ang kanilang mga kakilakilabot na karanasan sa loob. Alam kong hindi lang ako ang minor de edad na biktima ng sexual harassment ni Kay Buloy. Pinapasalamatan ko ang committee ito sa pagkakataong magsalita sa harapan ninyo ngayon. Thank you po. Mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa. Pasimula na tayo. Gera ang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo, hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Ikaw ba yung pinatutungkulan dito sa video na ito, Miss Amanda? Tinawag kayong pobre, prostitute. Ganito ba yung kanilang pananalita sa mga tumitiwalag sa kanya? Opo, ganyan po. Mas lalo na po sa mga pastoral. Meron po tayong documentation ng mga babaeng taga-Ukraine na paulit-ulit na pinagsamantalahan ni Kibuloy sa paniniwalang ang pakikipagtalik sa kanya ay pagsasakripisyo para sa Diyos Ama. Are you want to sacrifice? Are you want to sacrifice everything, even your body? I'm very innocent. I really didn't. Nobody talked to me like straightly that this is what will happen. And I remember that time came, and Atejah came to me in the night, and she said, "I want you to massage pastor's feet before he sleep." When Atejah called me for night to massage him, I didn't think that this is what will happen, even though I was nervous. And she saw that I'm crying, but I'm still do what they want me to do. I take a bath, I put this pajama, and I'm crying, I'm scaring, and it's night, and they put me, because I never stay in pastor alone in the night, in the dark, and I was nervous. It was big room, and before room there is a little room. So Atejah lead me there, and she said, "Go in pastor's room." And I just stayed in this little room because I was scary and I was crying, and pastor was waiting for me till he realized that I'm not coming, and he by myself went out and pulled me in his room. And I was like scary, and he said like massage my feet here, and then little by little, and I was very nervous, and it was dark, and suddenly he started to move my hands to put on his butt. He said massage here, and I said, "Oh my God, okay," and I massaged. And after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes, and I even can, because I was very shocked. I was like, I cannot explain, because I was nervous. If this is what happened, he just removed my clothes and have sex with me. Women below the age of 18 years old, were they also being used sexually? Yeah, I didn't know about
this for how many years till before I left Philippines. I heard from other, like, she's very close to Pastor. She grew up with him. She's a senior there, and she's pastoral. And I heard that, oh, you're crying because I always complain about this pastoral's ministry. And she said, oh, you're crying that you're pastoral. At least you're mature, but I become a pastoral in 12 years old. This is time when I was like shocked. The next day when I heard this, that become a pastoral and 12 years old, I start to fight with pastor and ask why. Is it normal? No, Sophia, there's nothing normal about it. This is child abuse. Ngayon naman po, pakinggan natin si Elias Nina. Pastor Kibaloit called me, like he was asking me if I will become a pastoral, and he said that you must sacrifice everything, including your body. But I was like very innocent to that. I did not understand. I thought it just sacrifice your body, that it's you will not be married like that. There was time that he was calling me at night again, and then he was trying to explain to me what is the meaning of that. Like you have to like sacrifice your body. It's you have to have a sex with him. Not right away that I was okay with that. It's like maybe 4 months more. Around what month did it start when he started? Maybe it's like summer 2013, something like that. How long were you a pastoral, and how long were you being used by Pastor Kiboloy? If it's from 2013, and then I left 2021. So it's like 8 years, I think. And during that whole period, you were being sexually used by Kiboloy? Yes. Isang closing statement kay Pastor Kibuloy mismo. Kayo, Pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Kahit ang Korte Suprema ay walang kapangyarihang pigilan ang anumang inquiries, ganitong inquiries ng Senado at ang pag-require sa mga taong humarap dito. Sinasabi nyo, Pastor, na marami kayong makapangyarihang kaibigan. But, like any ordinary witness, you, of course, can invoke the right against self-incrimination only when and as the possibly incriminating question is propounded. Kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Higit pa, di po ito religious persecution. Ito'y pagsisiyasat sa paggamit sa paniniwala, pananalig o pananampalataya ng iba para gumawa ng mga kasuklam-suklam na abuso at pinsala sa mga taong binaluktot ang paniniwala, tinanggalan ng lakas at pinagsamantalahan. Sa hearing na isasampi na kayo, maglalabas kami ng iba pang mga testigo.